Ayan na. Magandang tanghali, bayan. Ang pagbabalik ng kusina ni Tonyo. Dito naman po tayo sa ating kusina. Marami kasi tayong dapat pagtuunan ng pansin. Kaya kung nakita ninyo, salamat pala sa mga taga-health na mga kaibigan natin at sa mga ako ngayon ay nagbabalik na at may apron na po. Salamat Noel Reyes sa United Kingdom. At siyempre pa, ito ang ating topic sa talakayan ngayon. Pero bago yan, ito, hinanda ko na to eh. Nakita nyo na to sa picture eh. Ito yon ang hinanda ko. Hinintay lang natin na matapos ang evensong ng ating National Cathedral dyan sa Manila, sa Pilipinas. Magandang hapon na Europa. Magandang gabi, Pilipinas. Yan, salamat kay Father Amel. Siya yung nagano kanina sa ating evensong. Ngayon, pasensya na, medyo nakikita niyo yung likod ko kasi ganyan eh, wala tayong cameraman. Ngayon, ito, according sa instruction natin, itong 3 piraso lang naman para healthy pa rin. Yan. Healthy. Lagyan natin ngayon ng tubig. Sabi ko palagi, mas magandang ating may mini-measure natin yung kasi pagka kung ano man ay meron tayong balikan. Sabihin natin sobra pala yun. Kung 3 baso siya ngayon, tapos sabihin natin sobra, hindi susunod 2 at kalahati na lang. Yan. Ang gagawin natin ay atin muna itong dito ba? Yung kibis dito, parang makita dito. Unahin natin yung karne, at saka pakuluan. Pagka kumulo na siya, lagay natin yung mga iba. So ngayon, medyo healthy tayo. Hindi muna tayo gumagamit ng mga oil, So ito yon, mayroon tayong mais. Dito yung mais. Tapos meron tayong carrot, vitamin C, at iba pa. Carotene. At ito ay patatas. Yan. Kapag hugas po tayo ng kamay kanina, pag gising natin, hindi, pero lang. Baka hindi tayo. At ito yung ating mga, ngayon, hintayin natin kumulo yan. At umpisa na tayo sa pag-usap. Ito pala, ang ating rice. Hindi nyo ako nakita. Ito, kasi ang rice natin ngayon, para walang problema ba, nag-rice cooker na tayo. Yun. Okay. Sabi ko nga, nagbabalik tayo. Mga kapatid, ganito. Ngayon nitong araw na to, meron na naman kaming bagong online red tag. Pero parang kinakapos na yata sila. Baka wala na silang pambayad sa kanilang mga layout artist. Nirecycle lang nila yung red tag nila noong April 24, noong Mayo, ay Hunyo na ngayon. Yun. Anyway, pero, iba na naman pangalan. Kim Choi. Kasi galit sila kay Kim Choi, di ba? Ngayon, Kim Choi. Pero dati, ang pangalan yan, una talaga, Anna Lee. Nireklamo na. So, naalis na yata yung mga pangalan nilang ganon. Ngayon, pagkatapos kay Anna Lee, hindi si Anna Lee, si Bunyaw. Anna Lee. Ngayon, nawala yun, pumalit na naman itong si Lisa Sorbitero. Akala ko nga, ang next na pangalan nila yung, yung dirty ice cream na baka yun ang next na pangalan Magnolia, baka Selecta, gano'n. Yung magiging pangalan, pero kasi sorbitero na Kala ko Magnolia, Anyway, walang advertisement kasi din nagbabayad yan. At saka, ngayon, Kim Choi na naman. Ayan. Maliban pa ito, sa marami nating, ang dami na. Kasamahan namin dito, si Marlon Laksamana, ang
boses ng mga migrante dito sa Pilipinong migrante dito sa Europa. Ayun, ang haba ng listahan. No? Kaibigan natin sa media dyan sa Davao, si Tyron. Daming pangalan. No? Ako rin. Mga bishops natin, mga kaparehan, dinuplicate. Ano? Yung bago pa pumutok yan ngayon 2 weeks ago pa yata o 3 weeks ago kami, nauna na kami ginaganon. So, ito ngayon pag-usapan natin. Ayan. Kasi sabi ng mga pro, kasi yung mga pro, palaging kahit hindi naman reasonable, ay palaging may rason. Pero baluktot naman. Ganito sabi nila, mga terorista lang ang natatakot sa anti-terror bill. Hindi, terorista ka ba? I mean, so hindi ka natatakot. Kami, hindi kami terorista. Yung gobyerno mismo, yung LCAC, sabi niya, o yung mga red tag ngayon, yung LCAC, hindi pa nga napasa yung anti-terror bill. Pinagsasabi na nilang terorista kami. Yung mga simbahan, mga ano pa. O, ba't di ka matakot? Kahit anong simbahan ka ngayon na belong, O, halimbawa, kung UCCP ka, IFI ka, o di kaya mga simbahan na nabilong naman sa National Council of Churches in the Philippines. Kung sinasabi ng LCAC na itong NCCP, itong IFI, ay terorista, pag naisa batas yan, sa IFI pa lang, 8 million ang terorista sa Pilipinas. Nako. Di ba? Pati ikaw, kung IFI ka, terorista. Yun na. So, yun ngayon. Yan ang problema sa batas. Ba't ang tagal nitong kumulo? Baka mali yun. Sige. Yun. So, ano nga ba pala itong batas na ito? Sinsya na, hindi ako sanay nag-apron Pero, sanay-sanayan lang daw. Yan. Ang Pilipinas ay meron, gulo nitong, ika muna, break muna. Ano kung ano to? Kasi, yan, anyway. Ito. I-silent lang natin. Yan. Yan. Itong Pilipinas, ika muna, tingnan muna natin kung meron tayo sa, meron nga ba tayo? Meron na tayo sa live. Yun. Live nga tayo mga kapatid. Dito tayo. Ayan. Yan. Pero, yung muna nating, yan ito. Noong 2007, ang Pilipinas, di ba, grabe yung Abu Sayyaf, kidnapping, ransom, etc. Ay nagpasa ng batas, yung Human Security Act, yung ating kongreso, ang ating pagka sinabing kongreso ay ang Senate at ang lower house. Yon. Pero alam nyo, buhay pa nun si Senator Aquilino Pimentel At noon pa man, kahit hindi pa ng 2007, may rest in peace. Siya nagsiwalat noon. Anong sinisiwalat niya? Sabi niya, yung Abu Sayyaf na yan, creation ng CIA yan. At ng AFP. Ngayon, ano nangyari? Kanila palang gawa-gawa lang yan di ba? Anyway, sige, umasa ngayon yung Human Security Act. Draconian din yon. Bakit sinabi natin draconian? Yung napakasamang batas. Pero, on the other side, meron siyang kagandahan ngayon. Kasi, sinabi niya sa batas na yon na kung ang inyong dinampot, inaresto, ay inosente pala. Sabi ng batas na yon, magbabayad ka, sir. Ikaw, pulis. Ikaw, militar. Ikaw, naghuli. Magbabayad ka ng 500,000 per day ng kanyang pagka-detine. Ngayon,
Okay yun, ano? Bakit? Bakit dapat ganon? Maganda rin yung sinabi ng batas na yun eh. Sa tingin ko, yan lang yung maganda ng batas na yun. Yun, yun. Ngayon, ayaw na nila. Sabi ni Lorenzana at yung mga nasa poder, lalo na sa security sector ng gobyernong Duterte, sabi nila, hindi natin magagamit yan, batas na yan. Kasi mahal ang bayad. O, diyan pa lang, ano na makikita natin? Ayaw nilang mag-aresto ng mga totoong terorista. Kasi kung totoong terorista, baka hindi rin nila kaya eh. Kasi CIA yung gumawa, EFP nga daw sabi yung gumawa. Sabi ni Pimentel, you can research that on the internet. Sabi ni Pimentel, hindi ako. So, yun. So kung terorista talaga yung pakay nila, okay lang yun. Di ba? Eh ngayon, bakit alisin yun? Kasi, ang pakay nila ngayon ay hindi na lang mga terorista. Yung mga plain and simple dissenters. Yung ayaw lang talaga ng mga batas. Halimbawa, itong COVID, di ba? So yun. Yun ang mga pwede nating tingnan, no? Yun. So, ngayon, inalis na. Pero ito maganda, para medyo matuwa naman kayo. Hindi maganda, pero katawa-tawa ba? Mga kapatid, yung lower house na yan, yung House of Representatives, lower house, hindi ibig sabihin ng lower house ay lower siya sa Senate. Ano sila eh? At par sila eh. Hindi yan lower sila sa Senate. Hindi siya mababang kapulungan at mas mababa kaysa Senado. Hindi. Hindi siya ganun. Mababang kapulungan siya, supposed to be, ano siya eh? Because they are representing districts in the Philippines, supposed to be, lower house sila dahil kasama sila ng masa. Representative sila ng masa. Di ba? Yun. Pero ngayon, ang nangyari, parang lower house of the Senate sila. Bakit? Yun. Kinopya nila lahat. Pati kama, di ba? Pati nga technicalities ng Congress, hindi na nila ginawa eh. O, di ba, tinanong ni Congressman Caloy, Sarate ng Bayan, saan na yung, kasi may dapat papel eh, na mag-certify ng pang third reading na ito. Wala papel. Bakit? Sinabi nila, wala namang kasing naiiba. Ayun. Di ba? Kinopya. In toto. Lahat. Siguro, ang maiba, date na lang, yung pitsa. Pitsa na lang yung maiba. No? Yun. No? Kaya, pinalakpakan ko si Ropi Biason. Sa House Committee pa naman yata siya ng Security or Defense. Pinalakpakan ko siya eh. Bakit? Paano ka maging principal author sa isang bill na kahit one word walang sayo? Paano mo sabihin principal author ka? Ha? Eh di ba nung magtanong yung si Belmonte ba yun? Ng Quezon City. Eh, ito, lagyan na natin ito ng ng luya, yan. Saka, sabay na rin natin itong mais. Usap muna tayo bago yung mga iba, ha? Tapos, mamaya, ilagyan natin siya ng konting asin. Ito, yun, di ba? Mababang kapulungan. Ito pa, very cheap. Ano bang, Tagalog sa cheap? Yung, mababa nga din, mababang kalidad. Ganito. Bakit? Di ko alam kung ano yung understanding nila sa urgent eh. Urgent. Baka pwedeng mayroong very urgent, Ano na lang kaya kung very urgent yung sabi, Certified urgent, therefore, tinapos nila 2 araw lang yata. 2 days. In Deutsch, zwei. Yun. Zwei Tage. Yun. Di ba? Yun ang nangyayari sa bayan natin.
Tika muna. Lagyan ko muna ito ng ano Ah, lagyan ko muna ito ng ating asin. Hindi natin damihan masyado kasi baka yun lang. Pag kulang, di dagdagan natin mamaya. Ayun. So, ito na nga, di ba? So, kinopya nila. Hindi sila, kaya si Biason, umalis. Tama din naman. Yung mga iba hindi umalis, kapalmoks, Hindi naman sa inyo yun. Hindi kayong gumawa. Kinopya nyo lang. Yung ACT-CIS pala. ACT-CIS. Tulad din ng CIA. Yun. Yung kinatolfon. Yun. Kinopya. Parang wala na sila. Silang lahat, wala na. Yung brilliance nyo, intelligence nyo, hindi na kailangan dito. Kopyahin na lang natin itong sa Senado. Ito na yun. Wala nang iiba. Wala na. Wala na. So, ano nangyari sa Kongreso? Stamping pad. Stamping pad tawag ko kasi nag-ano ako diyan noon sa Divisoria. Stamping pad. Ang magalang tawag ng iba, rubber stamp. Tulad din nun, di ba? Wala ka nang ginawa Debate man kayo, mag-interpolate man kayo, may ano pa mang sabihin dyan sa lower house, wala. Walang na iba. Yung pa rin. Ayan. Ngayon, bakit? Ito kasi yung, ang dami hindi ako abogado pero ang daming halimbawa, dito ako talagang meron kang power na mag-wiretap. Ito meron kang power na mag-wiretap. So, 60 days ba yun? 90 days? At hindi alam ngayon yun. Bakit may wiretapping? Ang ibig sabihin nun, hahanapan ka pa nila ng ebidensya. Kaya i-wiretap ka. Yun. At labag sa batas yun. Labag yun sa privacy ng isang tao, isang mamamayan. Yun. Kaya kayo, kung sinabi nyong takot kami, terorista kami, sige, ito, i-wiretap kayo. Ngayon, basahin yung batas kasi sabi naman ni House Speaker, basahin daw yung batas. Binasa nga namin. Diniscuss nga namin yung batas. Yun. Tapos ngayon sabihin niyo, hindi kayo abogado Abogado yung nag-discuss sa amin. Di ba? Kayo lang ba abogado? Ako, gusto maabogado. Hindi ko magawa. Pero anyway, ito, di ba? Yung isa yung wiretap nga. Wiretapping. Ang isa pang dito, mahalagang tingnan dito, itong kasi sa batas natin, kahit pa martial law, kahit pa suspended ang writ of habeas corpus, ang privilege ng writ. Ang sabi ng batas, kahit pa martial law, 3 days lang. Pwede mong i-detine ang isang tao pagka wala kang maipafile na charge sa taong yan, dapat free na siya. Palabasin mo na siya. 3 days. Bakit? Kasi may right nga tayo. Mobility, privacy, right to... Dami tayong rights. In 3 days, pwede mong supilin. Parang yung sabi ng batas okay, pwede mong supilin ang kanyang karapatan. Pero 3 days lang. Pag lumagpas na dyan, hindi na pwede. Kaya pakawalan mo na yan. Ngayon, itong bagong batas, 14 days. As in, 2 weeks. At plus 10 pa yan. Bakit may ganun? Kasi, dadamputin kanila kahit walang ebidensya, dadamputin kanila within 2 weeks, gagawang kanila ng ebidensya. Hindi pwede yan. Hindi pwede yan. O anong gagawin nila? At tutorturing ka. Di ba? Oo. Alam mo naman, totoo naman yung nakikita natin sa mga telebisyon Totoo yung mga nakikita natin. Kaya nga may mga anti-torture sana ng mga batas. Pero ano naman. Ngayon,
Yan. Bakit? 14 days plus 10 days. Kasi, arestuhin ka muna, bago sila ngayon kumuha, gagawan ka ng ebidensya. Para masampahan ka ng isang kaso after 24 days. Pwede. Di fishing expedition, di ba? Yun ang problema. No. Ito pa. Mamaya, yung mga hindi takot, ano natin ha? Hindi kayo takot eh. Ngayon, ito pa. My God. Naggawa kayo ng batas na ang sinasabi ninyo, intention. Paparusahan na. Sabi ng mga lawyers, kahit ako, hindi naman. Kanya ng mga lawyers, sa batas natin, ang pinaparusahan, at dapat ganyan talaga ang standard, yung act mo, yung nagawa mo, yung action. Yun ang pinaparus. Hindi yung nasa isip mo. Pinaparusahan. Ano ba nangyari nito? Yan. Break mo na. Ha? Yan. Kasi sabi ng batas, nitong batas na ito, intention pa lang ay panisabol na. Ang tanong, ngayon, ito, kung hindi ko pinost ngayon, kung late kayo nag-post, kung hindi ko ngayon pinost, na ako'y magbabalik sa aking kusina, malalaman nyo yung intention kong magbabalik ng kusina? Hindi. Kung hindi ko pinost yung picture nitong aking, malalaman nyo kung ano yung aking ingredients or mga, ang tawag mo, mga sangkap ng aking lulutuin. Hindi. Ito, ngayon, ang batas na to, yan natin itong mga mais, sayang din naman. Ang batas na to, yung iniisip mo pa lang, hindi ko alam paano nila nalalaman yung iniisip mo eh. Kasi intention, di ba? Nasa isip pa. Intention eh. Hindi mo pa nasabi. O ano. O ginawa mo na yan. Yun na yan. So, parang yung kanta yata ng ABBA ba yun? Can you read my mind? Parang ganun. Ano? Dito pa lang, panisabol na. O sino nakabasa ngayon? Doon kanila aristuhin muna at gagawin nilang hindi babasahin kundi gagawan kanila ng intention to commit acts of terrorism. Yun ang problema doon. Di ba? So, yung mga hindi takot, sige, wag lang kayong matakot. Ito pa. Kahit man naman doon sa Human Security Act, meron din doong Anti-Terrorism Council. Meron doon, Anti-Terrorism Council. Ngayon, itong Anti-Terrorism Council na ito, may kapangyarihan sila, nandyan sila saan. Kaso lang, alam niyo ba, parang ano to, yung superpower talaga. Parang may legislative na sila na power, parang may judiciary na power, at sila pa yung mag-execute. So, ganito ang problema. Kaya nga, kapatid, alam mo, sa bayan natin, sa Pilipinas, at example, kinopya din yata, or ito yung standard sa mundo. Ano? At ito nga yung demokrasya, sabi nila, meron kang judiciary, yung hukuman, na independent sa executive. Sa bagay, sa Pilipinas, hindi naman totoo yan. Kasi di ba, meron silang mga maraming ginawa dyan. Pero dapat ganyan eh. Tsaka, legislative. Magkaiba. Ngayon, itong Anti-Terrorism Council na to, di ba, kung walang makapag-issue, kahit presidente ng Pilipinas, yung sinasabi ni presidente na arestuhin nyo yan. Hindi. Hindi, kahit presidente ka, hindi ka pwedeng mag-utos ng isang aresto. Hindi pwede yan. Ang pwede dyan, yung korte. Diba? Yung korte. Uutusan ka ng korte. Mag-utos yung korte na arestuhin ka. Ganyan ang batas. At ganyan ang standard. Itong ITC, hindi. Sabi niyang batas na yan, yung pinapasa na, pipirmahan na lang ng presidente. Ang ATC, siya na ang
titimbangin daw niya yung mga ebidensya. Titimbangin daw niya kung may reason na pwede kang, ang ano naman nila, i-custody. Inikutan nila yung batas eh. Ang sabi ng batas, arrest. Hindi nila ginamit yan. Custody. Iko-custody ka nila. Diyan na magsimula yung pwede kang i-custody ng 14 days. O di kaya, plus 10 pa. Diyan na ngayon nagsisimula. So, ngayon, kung arestuhin ka, hindi na ang korte ang mag-ano. Kasi, sabi nila, pwede namang warrantless. Kasi ang korte lang yung makapag-issue ng warrant eh. Kaya dito, merong bagong warrantless arrest na ang mag-order ay ang Anti-Terrorism Council. Warrantless, kasi korte lang yung makapag-issue ng warrant eh. Pero sa warrantless arrest ng batas ng Pilipinas, yung yung naaktuhan ka ba na gumawa ng isang krimen? Yan ang warrantless. Dito, hindi akto eh. Bakit hindi akto? Kasi, intended to commit acts of terrorism na ang definition lang naman, nasa isip mo pa lang, plano mo pa lang, ay, yun. Sabi nila, restuhin yan, kasi nagpaplano yan ng, so yun ang isang mahalagang tingnan din natin, mga kapatid. So, kasi hindi naman kayo takot, sige. Hindi naman kayo ganyanin. Sige, yun. Kung kahit wala kayo intention. Bago tayo pumunta dyan sa hindi kayo takot, ito pa. Kasi, panawagan natin, activism is not terrorism. Yung mga dissenters, yung tumutulig sa palagi kong inuulit-ulit yan. Kasama yan sa isang demokrasya na pamamahala. Kung hindi mo na tinatanggap yung dissent, yung tuligsa, yung kritik, ay hindi ka democratic po ang iyong pag-iisip. Kasi sa demokrasya, yung lahat ng involved o lahat ng tao, kasali dyan, kasama dyan, they have the right to speak out and even magprotesta at para ipaalam sa mga nasa poder yung kanilang mga hinaing, yung kanilang mga provided yan sa batas. Kung ayaw mo niyan, ikaw ang hindi sumusunod sa batas. Di ba? Kaya yung pagprotesta, yan? Provided yan. Nasa batas yan. Kung ayaw mo magprotesta, sa'yo yan. Pero huwag mong sabihin dahil ayaw mo magprotesta pagka nagprotesta, labag sa batas. No. Hindi nga labag sa batas maging komunista sa Pilipinas. Hindi. Walang batas sa Pilipinas na nagsasabing komunista ka, arestuhin ka. Dahil komunista. Wala. Kahit basahin niyo yung batas. Wala eh. Ngayon, ito na. Yan. Ang ginawa nila, sabi nila, ang mga pag nagprotesta daw ay hindi kasama dito. They are still free. Pero may qualifier. Sabi nila, basta yung rallying ginawa, hindi, ay not intended to commit acts of terrorism. Ngayon, sinong nagsasabing may intensyon ka? Sila din. Diba? Tingnan mo ginagawa ng LCAC ngayon. Tingnan mo ginagawa. Sabi ni Lorenzana ba yun? Sinabihan niya si Kaloy Sarati yata doon sa isang hearing ng budget hearing. Sabi niya, huminto kayong sa kasusuporta nyo at sa ginagawa nyo at we will stop red tagging. Hindi sila nga. Diba? Yun. Yun ang yun. Yung mga dyan. Ika muna, baka sa kadaldal natin na ito. Yan. Hindi. Yan. Para maluto sila ng maganda yung pagkaluto. Mamaya na yan. Ngayon. So, saan tayo?
O, dito na tayo. Di ba lahat may problema tayo, takot tayo sa martial law? Ngayon, sasabihin nyo naman, maganda yung martial law. Anyway, sige. Pero ito rin sinasabi, no less than the President of the Senate. Sabi ni Tito Soto, okay pa naman yung si Vicente, yung gobernador ng Cebu. Ayun. Sabi ng Vicente, Tito Soto pala, sabi niya, pag naipasa natin itong batas na to, hindi na natin kailangan ng martial law. O sino nagsabi niya? Si Soto. Ibig sabihin, tama nga tayo. Isang draconian, tyrannical, itong batas na to. Di ba? Sabi niya, okay na nga. O, dito tayo ngayon. Di ba marami nang umayaw? Bakit? Kasi, ang batas na yan ay hindi ka pa man aktual na sinusupil at pinipigilan, ay mag-iisip ka na eh. Magdadalawang isip ka na eh. Meron nga akong katsat, sabi niya, nako, paano na lang tayo nito? Hindi na pala tayo pwede maka-express. Kakatakot na. Di ba? May isang teacher na hindi naman niya kaya yung 50 million na bounty, dinampot, pinasuhan. Yung isang OFW, itong nasa Cebu, itong isang araw yata, anti-terror bill pa lang, yung kanilang inaresto, social distancing. Krimen na pala ngayon, may krimen na pala kayo ngayon na violation to social distancing. May krimen na gano'n, katawa-tawa itong Pilipinas na. So, yun. Bagamat meron ng, di ba? Meron ng pagluluwag na raw eh. Hindi na raw yung kanilang na community quarantine. So, yun. So, kung hindi kayo takot, ganito. Pag kayo, na pag maganda yung dyan kunin ko yan. Katulad nung ginawa ni Marcos. Kasi, kung sinabi ito ni Senator Soto na okay na, kung maipasa na itong anti-terror bill, maging batas na, ay hindi na natin kailangan ng martial law. Anong nangyayari sa martial law during Marcos time? So, yung mga, di ba, nasequester yung mga maraming ari-arian, pag initan ka lang eh, sabihin lang, gusto ko yung asyenda na yan, gusto ko yung negosyo na yan. Di ba? Naalala niyo si Jason sabi niya sa kanyang post, ang ABS-CBN daw ay pugad ng komunista. Paano magkasundo ang isang komunista at ang isang oligarch? Hindi. Pero itong si Jason na to, talagang, yun. Yan ang problema natin, mga kapatid, di ba? Ngayon, lagay muna natin itong ating, yan. Ang kagandahan nitong ating sinigang ngayon, walang dahon. Kasi walang dahon wala akong nabiling dahon eh. Yeah. Puro mga to. Kahit hindi ka na mag-rice nito, busog ka na. Yan. So, usap pa rin tayo. Hindi ko pala na-change ito. Naku, kaya pala kumunti na yung sabaw. Anyway, so ganun yun. So, dun sa may mga, di ba mga negosyante, umalma na. Yun. Yan. Ngayon mga kapatid, hindi sila natuto eh. Itong mga pro-gobyerno, kahit anong mangyari ay gobyerno, kahit anong ginawa ng namamahala ay okay pa rin. Ito, hindi kayo natuto eh. Sa halip na sinasabi niyong gumawa tayo ng batas na nakakatakot na batas para matakot sila, sino tinatakot niyo? Di ba? Yung mga aktivista, tinatakot niyo para hindi na sila mag-ingay. Hindi naman yan ang dahilan. Ang dahilan sa kanila, totoo, yung kalagayan nila, yung tiyan. At yan ang dahilan kung bakit
nakikibaka ang mamamayan. Nasa street parliament man yan. Oh, sino tinatakot nyo sa batas na to? Yung mga NPA sa kabundukan. Nag-NPA na nga sila. Di ba? Nagkomunista na nga sila. Hindi na nila sinusunod ang batas ng Pilipinas. Ano pa sila matatakot? Di ba? Kaya, di ba? Wala na, sinabi niya. Oh, kalaban nila ang gobyerno. Tapos gumawa ka ng batas laban sa... Wala, meron ka ng batas. Di ba? Yung rebellion, hindi mo naman ginagamit. Kasi nga, mahirap i-prove. Ngayon, gumawa ka ng batas. Takutin mo yung mga NPA. Hindi na matatakot yan. Takutin yung mga aktivista. Nakibaka na nga yan eh. Sabi nga, makibaka, huwag matakot. O yung tatakutin mo. Yan. Yan ang problema. Ito ang mga sinasabi ng mga mababatas. Hindi na kayo natuto. Noong panahon ni Marcos, nagdiktelo siya ng martial law, lumago ang New People's Army. Lumago ang mga mamamayan, dumarami ang nakikibaka. Hindi na kayo natuto. Di ba? Yun. Pag sinisikil mo ang karapatan, pag tinatakot mo ang bayan, Pinoy ito eh. Ang psikolohiya ng Pinoy ganito. Habang ginaganon mo, umaalagwa. Yan ang Pinoy. Di ba? Kung may mga anak kayo, pagka ganunin mo, hindi mo gano'n. Di ba? Yun. Ngayon, ang sabi ng mga congressman, taga Mindanao halimbawa, sinasabi nila, hindi naman yan ang makakalutas ng problemang terorismo. Di ba? Hindi yan. Hindi yan. Sabi nga ni, Congressman Mujib ba yun? Mujib Hataman. Sabi niya, yung mga nag-abusaya, hindi naman lahat ideolog sila. Sabi ni, yung mga iba dyan, namatayan, kaya sumama sa abusaya. Yung iba dyan, wala nang, di ba, nakuha lang. Hindi talaga ideolog sila. Dahil sa kahirapan, dahil sa namatayan, etc. Yan ang mga dahilan kung bakit sila sumama sa abusaya. O ngayon, sabi ni Mujib Hataman nga, sabi niya, ang solusyon dyan, education. Ang solusyon dyan, pagkain. Ang solusyon dyan, peace. Yung equality, sabi niya. May hustisya. Pagka wala yan, wala rin magawa. Kaya dadami yan. Ngayon kung takutin mo yan, alam mo may nakausap ako kanina. Hindi ko lang banggitin, siyempre. Sabi niya, Bishop, iba na ngayon. Iba na panahon. Parang hindi na ako pwedeng, yun. Alam mo na kung anong gusto niya. Ha? Di ba? Hindi dadami sila sa bundok. O, paano niyo ma-resolve? Yung ilkak na yan, paano niyo ma-resolve? Ha? Sa ginagawa niyo, dumarami ang hindi na satisfied sa bayan. Kaya, sila ay pupunta na ngayon sa kabundukan. Yun. Ngayon, almost na tayo. Almost na tayo. Yan. Hindi na lang, makakain na rin. Ayun. Tapos niyan, ay lagay na natin itong ating, nako, sarap nito. Yan. So, yan mga kapatid. Yan ang, kaya tayo, ang Iglesia Filipina Independiente, simula sa ating Obispo Maximo at sa mga kaobispuhan at kaparian, ang panawagan natin, Junk Anti-Terror Bill. Junk. Ibig sabihin, alisin yan. Huwag pirmahan yan, Mr. President. Yun. Kasi, di ba,
Hindi, meron tayong word na ano natin dahil dito sa COVID. Weaponizing. Diba? Tsaka, ito, mahinahong pagkasabi ito. Paano ka maniniwala, Juan, sa isang batas na yung principal author, nung hindi na niya kaya sigurong sagutin, si Congressman Belmonte yata, sabi niya, magtiwala na lang tayo sa batas. Yun ang sabi niya. Tsaka meron si mga perhaps, mga baka. Ano? Gumawa ka ng batas, hindi ka sure kung anong mangyayari at anong... Diyan, maniniwala ka sa isang batas. Ako, understandable naman yun. Kasi hindi naman siya sumulat nung kinopya lang. Baga, di ba? Yun. Pangalawa, sinong mag-i-implement ng batas? Kita naman natin, ang presidente mismo, wala siyang puwang. Wala siyang very, sa dissent. Sabihin mo lang, aresto ka agad. Hindi naman ganyan eh. Di ba? Pulis natin. Siguro meron naman mga pulis pa na suriin nyo, mga pulis, sarili nyo. Basta gusto ko pa rin maniwalang meron pa rin mga pulis na okay. Pero suriin nyo. Ikaw mismo, suriin mo sa sarili mo. Ikaw, kaibigan kita eh. Suriin mo yan sa sarili mo. Di ba? Yun. Meron kayong sinasab, di ba? May sharing tayo nun eh. Yun. Di ba? Ito isang sharing ito para i-prove ko lang ba na sabi nung isang pulis, hindi ko lang pangalanan para walang problema. Sabi niya, Bishop, padre pa nun eh. Padre. Totoo yan. Ito, nakita niya. Meron ako dito. Bakit? Kasi pag wala ebidensya, andun na kami. Arestuhin pa rin namin siya. Yung ebidensya, dala namin. Yun. Yung pagkatandaan niya. Tingnan nyo, anong nangyari sa ECQ? Anong nangyari sa kay Sinas, Dibol? Di ba? Huwag natin pag-usapan masyado. Ito yung mga nag-i-implement ng batas. Ngayon, magtiwala ka ba? Magtiwala ka. Yung buhay mo, buhay ng sangkatauhan, buhay ng mamamayang Pilipino, pagkakatiwala mo sa ganitong klaseng mga tao na sila nag-i-implement ngayon ng batas. Ayun. So, yan. Siguro naman okay na itong aking mga kapatid. So, makakain na rin. Gusto ko sanang short lang pero pagbabalik kasi daw, hindi ako nung mga nakaraan. Kaya, hanggang sa sa susunod na Lunes. Sa Miyerkules naman, alas 9 ng gabi, alas 3 ng hapon dito sa Central Europe, alas 2 ng hapon sa United Kingdom. Bisdak naman tayo, bisdak. Marami kasi nag-request ng bisdak. Pero hindi na ako magluluto. Hagit sa Ebanghelyo para sa mga bisdak, sa mga kaigsuonan, gikan sa Kabisayan o Mindanao. Ang hagit sa Ebanghelyo. Isa siyang pagninilay, pamalandong para sa mangyod kaning Ebanghelyo ni Jesus sa karon nga panahon. Na kada Miyerkules, alas 9 sa gabi. Salamat dito. Jesus, nagbisaya naman ko. Salamat pala sa lahat ng mga migranteng Pilipino na sumama sa atin noong Sabado ng ating kalampagan against the anti-terror bill. At salamat din sa lahat ng mga dumalo pa rin sa ating alas 3 din noong Sabado, alas 9 sa Pilipinas, noong Sabado nakaraan. April 28 Coalition for Migrants and Refugees Rights and Welfare ay patuloy at sa Sabado na naman ulit online protest pa rin tayo. Salamat pala kay Congressman Ferdi Gaite at Congressman Kaloy Sarate na pinaunlakan nila ang aming interview
ng cyberkapihan ng Utrecht, migrante sa Utrecht at Netherlands, at yung Pinoy Radio Europa na inere natin nung Sunday, at puntahan nyo lang yung Facebook page ng Pinoy Radio Europa, o di kaya ay cyberkapihan, Silakbo Media, at Radyo Pawikan, Ugnayang Panghimpapawid sa Belgium, at Ugnayan sa Himpapawid sa sa Roma. Dami na tayo. Meron pa Pinoy Radio 95.5 sa Denmark. Dami tayong mga para lang makapag ipaabot sa inyo ang ating mga kuro-kuro, mga opinyon, at upang makapagkaroon ng malayang talakayan. Sa mga followers pala natin, ako po ay meron na tayong The Right Reverend Antonio Nerco Ablon na page. Ito ngayon ang pagbabalik natin, ang first video na andoon. Pwede niyong i-replay kung nahuli kayo. Pwede niyong i-watch party. At patuloy pa rin ang ating blog, The Theology of Struggle blog, at ang ating YouTube channel. Puntahan nyo, like kayo, at magandang hapon sa ating ikaw muna. Nako, malapit na. Oo, kalimutan. Ito pala yung pinaka-request ng ating mga fans na ang request nila ay makita ang ating luto. Ayan. Kita, makita din nila ang ating luto. Sarap nila. Sarap. Palaging masarap luto ko dito, mga kapatid. Ni minsan, walang nagreklamo. Dito sa kusina ni Tonyo. Yan. Naku, sarap nito. Sinsya na, ganituhin ko na siya. Yan. Wow. Sabaw. Yan. Sano. Muli nga itong hilig sano. Sabaw. Akong classmate mga taga Bohol dito, si Manuel Duetis, si Kagawad. Na, sano. Sabaw na sa sano. Ayan Wow. Lami alagi. Ngunit pagkain nun nga, lami alagi. Ang problema ni karon. Init mo kayo ni. Okay. Kita nyo naman, Ito yung ating sa Bisaya ni lauya, mga baboy. Sa mga lanaw dapit, ug sa mga sambongga, nilatang baboy. Kay naaman ni karon mais, marag putsero na ni. Sa Tagalog, nilaga lang. Kaya na tayo. Yung init. Maraming salamat. Kain na tayo.